buhay, panibagong lakas at hininga na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat din, O Diyos, sa pagkakataong muli magamit ang buhay na ito, ang mga katawang ito, Panginoon, upang masamba ka, upang maluwalhati ka, Panginoon. Maitaas ang iyong dakilang pangalan sa oras na ito. Minsan pa, Panginoon, sa oras na ito, inihiling namin ang patuloy na pagsama ng iyong Santong Espiritu na siyang mangusap, magbukas ng aming mga kaunawaan, spiritual na kaunawaan, nang sa gayon anumang mga salita matatanggap namin mula sa inyo, ito po ay tumimo, mangusap sa amin, tumimo sa aming mga puso, at minsan pa ito'y may pamuhay namin upang malugod ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Tuloy niyo kami samahan, ikaw mag-take over ng gawaing ito, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Sige po, tayo mo po. Happy holiday, mga kapatid. Happy holiday, patapos ng mahabang bakasyon ng sem break. Alam nyo na nag-wonder lang ako kasi kagabi, habang nasa labas kami ng anak ko, merong kumakatok doon sa may gate. Tapos, ano yan, nag-greet. Yung mga, nagtitrick or treats ba yon? Happy Halloween daw. Iniisip ko lang kung, unang-una, bakit ba sineselebrate nila ang Halloween o ano pa man. At kailan ba nakakatuwa. Anyway, bigla lang kasi sabi ko nga dati, parang lalo nung hindi ko pa lubos na unawa ng salita ng Diyos, siguro maging ako, isa din ako sa mga, di ba? Anyway, itong araw na ito at yung kahapon ay paggunita lamang sa mga mahal nating sa buhay na mayapa na. So, kumusta po kayo, mga kapatid, sa oras na ito? Pagod? Kasi sabi ko, yung iba parang di na yata kinaya ng lakas, nag-extend ng pahinga, hindi nakapunta ngayon dito sa church. Kasi po, yung tatalakayin nating umaga ay merong kinalaman sa kung ano ang ating kalalagayan. Parang sabi ko nga, itong topic na to, parang ito yung kailangan ko ngayon. Magkwento lang ako ng konti. Mahirap pala talaga ang trabaho ng isang ina. Ngayon ko lang na-experience na gumising ng umaga, tapos may 3 anak, walang asawa. Tapos, kakauwi ko lang kahapon galing sa duty. Parang sabi ko, naghahanap talaga yung katawan ko ng pahinga. Sabi ko, awa ng Diyos, buti nga yung bunso namin, natulog din kagabi, kagad. Kaya lang, kalaban ko naman yung antok at yung pagod. But anyway, salamat sa biyaya ng Diyos kasi nagkaroon tayo ulit ng pagkakataong magamit. Amen. So, ang ating tema po ngayong buwan is all about rest. At dito po sa ating binasa sa Hebrew, meron ditong tinatalakay na pinangakong kapahingahan ng Diyos. So, ang pamagat po ng ating sermon ngayong umaga is about promised rest for God's people. Ang pangakong kapahingahan ng Diyos sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga tagasunod. So, ito pong pangakong or itong kapahingahang ito na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod, hindi po ito tulad ng kapahingahan na siguro na-imagine ng ibang tao. Diba? Yung tulad sa ating mga nagtatrabaho, diba? Yung pagkatapos ng araw, gustong-gusto nating
humiga kaagad. Minsan nakakalimutan na nating minsan nga may mga time na hindi na tayo nakakakain sa gabi eh. Diretso bagsak. Tapos wala na, hindi na tayo nakapagbihis. Minsan naman sa mga estudyante, parang ito yung mga inaasam-asam nila yung break. Diba? Pag walang pasok, parang celebration eh. So parang itong kapahingahan na tinutukoy dito, makataliwas ito doon sa kapahingahan na inaasam ng mga tao. So sabi nga dito sa verse 1, God's promise of entering His rest still stands, so we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. So, maaring may mga kapahingahan tayo minsan na ninanais pero hindi natin ma-achieve. Ang tulad ngayon, parang mas masarap na lang humiga, pero kailangan pa nating mag-endure unting oras. Diba, parang ganon. May mga pagkakataon na ganon ang sitwasyon natin sa buhay. Pero sa ating tatalakayin ngayong umaga, meron tayong mga importanteng thought na kailangan nating isalang-alang mula dito sa ating binasa. So, unang-una, the situation. Pag binasa natin ang verse 1 to 3, sabi dito, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na ang kanyang mga gagawin mula nang likain ang sanlibutan. Kung papansinin po natin dito sa unang verse, tatlong verse, meron po ditong sitwasyon. Bakit sinasabi ito ng sumulat sa mga Hudyo? Kasi itong Hebreo po, ayon sa aking nabasa, hindi po talaga matukoy kung sino nga ba talaga ang sumulat nito. Kung si Apostol Pablo o yung ibang tagasunod ni Kristo. Pero malinaw na yung sumulat, meron siyang ina-address na isang sitwasyon or isang kalalagayan ng mga Hudyo. So, some of the Jewish Christians who received this letter may have been on the verge of turning back from their promised rest in Christ. Minsan na nilang narinig ang pangakong ito ng Panginoon. But then, nagkaroon sila ng sitwasyon na tila ba nagdadalawang isip sila, matatanggap ko pa kaya itong kapahingahang ito? Or baka yung iba naman, hindi talaga nila totoong or lubos na nauunawaan. Ano ba yung kapahingahang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Amen? So just as the people in Moses' day had turned back from the promised land, in both cases, the difficulties of the present moment overshadowed the reality of God's promise. And the people doubted that God would fulfill His promises when we trust our own effort instead of Christ's power. We too are endangered of turning back. Our own efforts are never adequate. Only Christ can see us through. So, tulad po ng mga Hudyo sa kapanahunan noon, maaring tayong mga sumusunod kay Kristo sa panahon ngayon ay nakakaranas din ng ganitong sitwasyon sa buhay. Amen. Siguro lahat naman tayo dito tumanggap na sa Panginoong Hesukristo. Tayo'y nananampalataya doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At meron na rin tayo mga pangakong alam kong pinangahawakan sa Kanya. At siguro isa na yon yung kapahingahan ay pinangako niya tulad doon sa mga Israelita o mga Hudyo. Pero, aminin man natin sa hindi, dumadating tayo sa punto ng ating buhay na para bang minsan, ang hirap ng paniwalaan. Amen. Parang nakakapagod na din, pero parang walang nangyayari. Diba?
Kaya nga sabi ko, kaya siguro may mga Kristiyano sa panahon ngayon na burn out, nagsawa. Yung iba, yung term nila, nagbakasyon, nag-leave muna ngaya, nagpahinga sa paglilingkod o sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kasi, nakaranas sila ng tila ba parang malabo naman mangyari itong pahingang ito. Kasi yung iba nga, sa dami ng ginagawa, hindi nila makuha o hindi nila maranasan yung kapahingahan. Kaya lang, ano ang problema? At ano ang dulot ng pagtalikod nila doon sa pinanghahawakan nilang pangako mula sa Panginoon? So, dito po sa first 3 verses, meron din ditong warning. Kasi, itong sitwasyon dito ng mga Israelita sa panahong ito, ay hinalin tulad doon sa sitwasyon sa panahon ni Moses. Diba? Kung titingnan na natin. So, meron ditong isang sitwasyon na nais i-address ang sumulat. Pero may paalala siya. Sabi dito, sapagkat tulad nila, verse 2, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Okay. Maraming mga tao, maraming Kristiyano na nakarinig, nakatanggap ng salita ng Diyos. Pero, sabi dito, hindi lahat makakatanggap doon sa pangako o sa salitang narinig nila mula sa Diyos. Ano yung pagkakaiba ng dalawang Kristiyanong ito? Yung una kasi, narinig lang niya, pero hindi niya pinanampalatayaan. Hindi niya pinanghawakan. Yung isa naman, nung narinig niya, pinanghawakan at pinanampalatayaan niya. Kaya sila tumatanggap at tatanggap ng kapahingahang ipinangako ng Panginoon. Ang tanong ngayon sa oras na ito is, alin ba tayo doon sa dalawang yon, ng uri ng Kristiyano? Tayo ba yung mga Kristiyano na, siguro kasi baka may ina-address din sa atin minsan na ugali, yung pagiging sibot, kawalan ng pasensya, ng tiyaga. Kaya nga tinawag na faith o pananampalataya doon sa pangakong yon. It takes endurance, di ba? Na tila ba pag hindi natin naranasan ng tagal-tagal, para bang gusto na lang nating bitawan. So yun ang unang points na nais ipakita dito sa ating binasa, the situation. Okay, pangalawa, verse 3 and then 5 to 6. Anong sabi dito? Tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahan aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula ng likain ang sanlibutan. And then, jump po tayo sa verse 5 to 6. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa ring pumasok sa lupain iyon ng kapahingahan. Okay, ano naman ang tinutukoy dito? The whereabouts. Unang-una, tinutukoy doon sa Old Testament, yung tinutukoy na kapahingahan ng Diyos is nung panahon na nais niyang dalhin sa pamamagitan ni Moses ang Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto papunta doon sa Promised Land. Pero ano ba yung nangyari noon? Di ba? Papunta na sila, pamarcha na, ano nangyari? Di sila nakarating doon sa Promised Land. Ano ang isa sa mga kalalagayan na ipinangako ng Diyos sa kanila pag sila'y nakarating doon? Di ba yung pangakong kapahingahan namin? Matagal na panahon silang nagrereklamo
sa loob or sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. And then, nandun na yung pangako ng Diyos na pag narating ninyo ang lugar na ito, doon nyo mararanasan ang kapahingahan. Pero ang tanong, nakarating ba sila? Hindi. Dahil sinuway nila ang utos ng Panginoon. So yun yung isang kalalagayan. At meron naman ditong tinutukoy sa New Testament na kapahingahan. Sabi dito, this is the place of His perfect will which available to all believers. So, ang kapahingahan na tinutukoy sa Old Testament is lugar. Sa atin naman ngayon, ang kapahingahang ipinapangako sa atin ng Diyos ay isang kalalagayan. Ito'y kapahingahan na hindi lang natin mararanasan kapag tayo'y tumungo na sa Kanya. Kasi sabi nga ng ibang sa nabasa ko sa mga Bible scholar, you can experience the rest na ipinangako ng Diyos kahit nandito pa lang tayo sa lupa. Habang tayo'y sumusunod, habang tayo'y naglilingkod sa Kanya. Amen? So, God wants us to enter His rest for the Israelite of Moses' time. This rest was the earthly rest to be found in the promised land. For Christians, it is the peace with God now and eternal life on a new earth later. Yung kapahingahan ay pinangako ng Diyos sa panahon natin ngayon, sa New Testament, ay hindi lang pang-eternal life. Kahit dito sa lupa, pwede na natin siyang maranasan. So, that's number 2, the whereabouts. Kaya, tayo, kung titingnan natin yung ating binasa, nawawala lang o hindi natin nararanasan ang pangako ng Panginoon kapag tayo'y tumaliwas talaga doon sa Kanyang direksyon. Kung siguro yung nung panahong yon, na panahon ni Moses, sumunod lang ng buong puso, ng buong katapatan ng mga Israelita, inabot nila yung promised land. Kaya nga sabi ko, biglang tanong sa sarili, na may pinanghahawakan ba akong pangako ngayon sa Panginoon? Kasama na to, itong pangakong ito ng kapahingahan. Ang tanong ko is, sumusunod nga ba talaga ako ng tapat, ng totoo sa Diyos? Kasi kung questionable ang pagsunod natin ngayon, mahirapan tayo na umabot doon sa pinangakong yun ng Panginoon. Sabi ko nga, ito lang talaga yung pinakamagiging dahilan na hindi natin maranasan minsan yung mga pinangako ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayo magtataka na meron tayong mga pinagpipray, meron tayong pinangahawakan, tapos parang atat-natat na tayo, Lord, ano ba? Bakit sa tagal-tagal ko nang nananalangin ito sa'yo, hindi ko pa rin Kasi sabi ko nga, kada pangako, napansin ko lang kasi sa Bible na pag every time na may promise ang Diyos, may kaakibat na utos. Di ba? Kailangan mo sundin. Amen? Okay, pangatlo. The way. Makipagbukas po tayo muli sa verse 2 to verse 3. Sabi dito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig. Dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. And then sa verse 3, tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likain ang sanlibutan. Okay, the way. Ang daan. Paano ba natin, o paano ba tayo makakarating doon? O ano ba yung kaparaanan upang maranasan natin ang pangakong kapahingahan mula sa Panginoon? Okay, malinaw na malinaw sinasabi dito na ang tumanggap ng pangakong ito ng Diyos ay yung mga taong
totoo o nanatiling nananampalataya sa Kanya. Di ba? Kung balikan natin yung kanina, yung mga Israelita sa panahon ni Moses, naputol o hindi sila nakatungo doon sa promised land dahil sa pagsuway nila. Pero sinasabi dito na ang mga taong sumusunod sa Kanya, na natiling nananampalataya sa Panginoong Hesus, sila ang tunay na makakatanggap ng kapahingahan. And take note po yung pananampalataya dito na sinasabi, sabi nga, true faith will lead to obedience. Di ba? Sinasabi dito na sa pananampalataya lamang natin mararanasan ang kapahingahan na pinangako ng Diyos. But then, sa ibang parte ng New Testament, sinasabi doon na faith without action is dead, sabi sa Santiago. So take note lang po mga kapatid na kasi baka may list tayo nito na akala natin na total kailangan ko lang naman maniwala. But then, yung pananampalataya sinasabi dito, may kaakibat yon or meron siyang evidence. Sabi nga ng isang pastor na nakita ko sa YouTube, true faith will lead to obedience. Ang totoong nananampalataya sa Diyos, hindi niya may iwasang sumunod sa utos ng Diyos. So, hindi lang talaga purely pananampalataya. Only to those who believe can enter His place of rest. And then, sabi ko nga, true faith lead to obedience. So, sabi dito, the Israelites of Moses' day illustrate a problem facing many who fill our churches today. They know a great deal about Christ, but they do not know Him personally. They don't combine their knowledge with faith. Let the good news about Christ benefit your life. Believe in Him and then act on what you know. Trust in Christ and do what He says. So, kanina, sa unang bahagi ng ating sermon, natukoy ko doon na meron dalawang uri ng tagapakinig ng salita. Kasi kung tutuusin nga, even Satan, narinig din niya ang salita ng Diyos. Amen. Ano lang ang pagkakaiba? At sabi ko nga, even Satan, naniniwala sa salita ng Diyos. Ang hindi lang nagagawa ni Satan ay sumunod sa salita ng Diyos. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Lahat ba tayo nakapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Lahat ba tayo dito nananampalataya sa salita ng Diyos? Na itong sinabi niya, ito'y mangyayari. Kaya lang ang tanong ngayon, yung pangatlo. Yung narinig ba natin at pinanampalataya, sinusunod ba talaga natin? Ginagawa ba talaga natin? Sinasamahan ba o nilalapatan ba natin ng aksyon, ng pagsunod? Kasi, kung titingnan na natin, ano ang pinagkaiba natin? Anong pinagkaiba natin doon sa nakarinig at nanampalataya pero hindi naman sinusunod? Asher, makisuyo daw. Pag inanap ni si Pastora Kat. So, the only way to God's promise is through faith in Him only. Amen. And true faith will lead us to obedience. Kaya hindi po talaga mga kapatid pwedeng sabihin na tayo'y naniniwala lang sa Diyos. Kailangan talagang meron siyang patunay, meron siyang evidence ng pagsunod, ng paggalaw. Kasi pwede nating sabihin sa labas na lahat tayo born again, lahat tayo nagsisimba sa ganitong simbahan. But then, yung mga action natin ang magpapatunay nito. Kung tayo talaga ay tagasunod ni Kristo. Kaya sabi ko nga, alam niyo po nung habang pinag-aaralan ko to, nagkaroon lang ako ng konting evaluation sa sarili ko. Kasi minsan,
dito sa trabaho ko ngayon, siguro kasama na rin talaga yung sa personality. Kasi di ba, ang trabaho natin is magturo, magdisiplina, ang mga bagong pasok sa hindi minsan may iwasan. Sabi ko nga, lagi kong chinecheck yung sarili ko kung ang approach ko ba ng pagtuturo is nakalinya pa ba doon sa kalooban ng Diyos. Kasi tinitingnan ko lang kung meron bang kaakibat pa rin bang pag-ibig. Ay siyempre, kapag tactics ka, minsan may role-playing na tinatawag na kailangan mo maging laging galit. Minsan naman, hindi talaga nagiging role-playing. Totoong galit. Totoong galit. Bigla ko na lang naisip, sabi ko, parang mali ah. Sabi ko, Kristiyano ako. Nagsusunod ako kay Kristo, pero yung image ko dito sa mga trainee, parang hindi maganda. Parang nagkaroon lang ako ng reality check kung yung pinananampalatayaan ko ba, yung galaw ko ba is nakalinya pa ba doon sa pananampalataya ko sa Diyos. Kaya sabi ko minsan hindi ko maiwasan na pag nasa church, aram mo yung may konting kwang ka, hiya. Na unti-unting na babawasan yung confidence ko kasi feeling ko, lalo na siguro pag tinatawag ka pang pastor, parang sabi ko, hindi pa ako pang pastor ah. Kasi, alam nyo yung may mga unsettled kung pa tayo. Anyway, lahat naman tayo nasa work in progress. Amen. At nagpapasalamat lang ako sa Diyos kasi nare-remind tayo sa mga ganong pagkakataon. Okay. Next. Verse 4 and verse 7. Ano sabi dito? Sapagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganitong tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Verse 7. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. So, meron tayo ditong mga testigo. The next thing is the witnesses. Sino ang pwede natin gawing witness? Si Moses, sinabi na dito si Moses at si David. Na yung kapahingahan o yung pangakong kapahingahan ng Diyos is talagang totoo. At meron din namang paalala si Haring David. Kasi kung tayo dumarating sa ganitong punto ng ating buhay, na tila ba na nawawalan tayo ng pag-asa, kung mangyayari pa ba talaga o hindi. Ito may paalala nga dito si Haring David. Na sabi dito, muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Hindi bukas, hindi kahapon, ngayon. Sabi dito, pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. So kung titingnan natin, ito marahil ang dahilan o problema kung bakit hindi natin maranasan yung pangako ng Panginoon. Una, baka hindi natin pinapalakas ang ating pakiramdam o pandinig natin. Sa sobrang dami natin na ginagawa sa buhay, nakakalimutan natin minsan yung isang mahalagang bagay. Baka sa dami nating sinasabi sa panalangin sa Diyos, nakakalimutan din nating pagganahin ng ating mga pandinig. Again, prayer is two-way communication. Hindi lang tayo magsasalita. Kailangan din nating marinig o maunawaan ang kalooban ng Diyos. Pangalawang issue dito, di ba may sinabi dito, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang Panginoon ay nagsasalita sa atin ngayon, well, huwag nating hayaan na minsan
narinig mo na, hindi natin matanggap eh. Kasi may problema yung pagtataniman ng Diyos eh. Alam niyo yung puso natin parang lupa. Na kapag hindi natin binungkal, hindi natin pinalambot, hindi tutubo ng maayos ang itinatanim ng Diyos. Kaya sabi ni Haring David, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kaya hindi talaga pwede sa bawat araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, inahayaan lang nating matitigas ang ating mga puso. Kaya pala ako, sabi ko, napakahalaga talaga ng panalangin everyday. Hindi man naging maganda yung end ng kahapon mo, kailangan mo. Kasi, tingnan nyo, nalinaw na pinaalalahanan tayo dito sa sinabi ni Haring David. Kung yung mga Israelita na yon hindi naging matigas, sana naabot nila yung pinangako ng Panginoon. Amen? So, itong mga witnesses na to, very very reliable ang kanilang mga sinasabi. Kasi mismong sila na mga tagasunod ng Diyos ay nakita, naranasan talaga nila yung mga pangyayari nung sa Old Testament. Amen. And then, the last, the wisdom. Verse 1 and verse 11. Sabi dito, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. And then verse 11, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Okay, kailangan po natin kapatid ng karunungan upang mapanatili natin ang ating mga sarili doon sa kalalagayan na papunta doon sa ipinangako ng ating Panginoon. Kasi, sabi ko nga, kung yung mga Israelitang yon sa panahong yon ay meron lamang sapat na karunungan. Kasi sabi ko nga, kung lagi kasi tayo nakadepende sa ating mga sarili, wala, babagsak talaga tayo. Susuko talaga tayo. Kasi ang tao, likas sa mga tao na nagrereklamo. Likas sa tao na napapagod. Amen? Pero kung mga Israelitang yon, merong sapat na karunungan, baka sana umabot sila doon sa Panginoon. Kaya ngayon, pinapaalalahanan tayo ng salita na kung nais nating umabot doon sa pinangakong ito ng Panginoong Diyos, kailangan natin ng karunungan. Sabi nga dito, guided by godly fear, we are to do our utmost to enter the rest. At sabi pa dito, if Jesus has provided for our rest through faith, why must we do our best to enter that rest? This is not the struggle of doing good in order to obtain salvation, nor is it a mystical struggle to overcome selfishness. It refers to making every effort to appreciate and benefit from what God has already provided. Salvation is not to be taken for granted. To appropriate the gift God offers requires decision and commitment. Ang kapahingahang ito, mga kapatid, hindi ito yung kapahingahan na tila ba akala natin wala na tayong gagawin. Tandaan natin, habang nandito tayo sa lupa, meron at meron tayong gagawin para sa Panginoon. Sabi nga dito, kailangan natin gawin ang ating buong makakaya hanggang umabot tayo doon sa puntong iyon ng pangako ng Panginoon. Amen? Busy people often work especially hard the week before vacation, tying up loose ends so they can relax. Students usually have their final exam right before the semester's break. When we know a rest is coming, we put extra effort into finishing
our work. So tingnan ninyo po ito mga kapatid, na kapag alam natin na papalapit, tulad nito, itong nakaraang holiday, si Mrs. kasi, ay magtatrabaho dyan sa Aleco. Sunod-sunod talaga yung kwan. Una, nag-file siya ng leave, tapos tumapat pa sa peak season. So medyo nag-aalanganin nga siya noon. So nakapag-file na siya, actually yung isang araw na yun na nakuha ulit kasi meron silang importanteng meeting sa Legazpi. So, bakit ko po na kwan lang? So tulad nga ng mga nagtatrabaho na kapag alam nilang malapit na yung siguro short vacation or yung long weekend na sinasabi or yung holiday, 'di ba? Bago dumating yung araw na yon ng kapahingahan or ng break, we put an extra effort. Tama? Kasi ayaw natin minsan, lalo natin yung mga taong kwan talaga na ayaw maiwanan ng trabaho. Gusto nila yung pagbalik nila, hindi magulo yung table, wala nang mga pending na trabaho. Diba? We put an extra effort. Tulad din ng mga estudyante. Minsan, bago mag-sem break, doon nangyayari ang mga midterm exam. Tama? Or midterm or final exam. So, pinapakita lamang nito na kapag tayo'y may tinatanaw na isang bagay o itong sabi nga ng salita ng Diyos na kapahingahan, bago dumating yung time na yon, nag-alat po tayo ng extra effort. So tayo mga Kristiyano, kung tayo'y may tinatanaw na kapahingahan pagdating ng panahon, habang nandito pa tayo sa sitwasyong ito, we need to extend extra effort. Amen? Huwag tayong mapagod kahit tila ba nakakapagod. Hingin natin sa Panginoon ang karunungan. Lord, paano ko ba i-handle tong sitwasyon na to sa aking buhay? Kasi tila ba nagsasawa na ako, pabalik-balik sa tinampo, di ba? Pabalik-balik sa pistola, sa paghahayo. Parang wala naman ako nakikitang magandang patutunguhan. Paulit-ulit na lang, mangangaral, magtuturo, maglilid, pero para bang wala namang nangyayari. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. And then, tandaan natin na kailangan pa natin mag-extend ng extra effort kasi hindi pa nga talaga natatapos ang ating gawa dito sa lupa. Dahil hanggat nabubuhay tayo, sabi nga, hindi pa tayo makakapag-rest in Jesus. Hindi rest in peace. Rest in Jesus. Yung kapahingahang ito doon sa presensya ng Panginoon. Amen. Okay, meron pa sinabi dito. Okay. Our daily rest in the Lord will not end with death, but will become an eternal rest in the place that Christ is preparing for us. So, makipagbukas po tayo. Dito tayo magtatapos. Makipagbukas tayo sa aklat ng Juan. Verse 14. 1-4. Okay, ano sabi po dito? Sabi dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo lahat. Alam nyo po, minsan, kailangan lang talaga nating panghawakan lagi ang pangako ng Panginoon
Kailangan lang talaga nating mag-extend ng extra effort. Kung hindi naman, kailangan nating humingi sa Kanya ng sapat na karunungan upang patuloy nating malagpasan yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi alam ko po, kasi ako mismo, dumadating din sa point ng buhay na parang yan yung pasuko na pagod ka na, parang ayaw mo na magpatuloy. Di ba? Pero ang salita ng Diyos palagi nagpapaalala sa atin. Tulad dito sa John 14 verse 1 to 4, balik-balikan lang po natin ito, na kung tayo'y nababagabag ang ating mga kalooban, kung sumasampalataya tayo sa Diyos, di ba? Kaya sa Panginoong Jesucristo, di ba sinabi niya dito, na doon sa bahay ng kanyang ama, maraming silid na ipinaghanda siya para sa atin. Kaya patuloy lang tayong manampalataya sa Panginoong Hesus, mga kapatid, hanggang abutin natin ang punto na maranasan ang ipinangako niyang kapahingahan sa atin. Sumari ba nating pasalamatan muna ang Diyos sa pamamagitan ng isang awitin bago tayo magtapos? Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon na siya'y mabuti. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang
pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Aming dakilang Diyos, minsan pa, Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan ninyo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. At salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala at nagbibigay ng panibagong kalakasan sa amin. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang tunay na nakakaalam ng aming mga kalalagayan sa oras na ito. At tulad ng sinabi ng iyong mga salita, Panginoon, kami nasasabik na maranasan ang kapahingahang nagmumula sa iyo, Panginoon. Hindi pa man kami, Panginoon, nandoon sa kalalagayan ng pangwalang hanggan. Let us experience, Panginoon, the rest na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy niyo kaming sangkapan ng karunungan. Nang sa gayon, kami po'y manatili at magpatuloy sa paglilingkod, sa pagsunod ng iyong kalooban. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng panibagong kalakasan, ng panibagong inspirasyon, para ang buhay na ito na pinagkaloob niyo sa amin ay patuloy na magamit upang ipalaganap, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong salita sa mga kaluluwang, Panginoon, na nangangailangan ito. O Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Dahil pinaranas niyo na sa amin dati ang iyong mga pangako sa amin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Dahil patuloy niyo pinaparanas sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin. Ang mga tanging dalangin ko lamang sa oras na ito, patuloy ka nawang maluwalhati, patuloy kang malugod, patuloy kang madakila sa aming mga buhay. Kaya nga naman, ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Ama sa amin, at patuloy naming maranasan, patuloy na pamamagitan ng Kanyang anak, na aming Panginoong Jesucristo, upang magkaroon kami ng kaligtasan
at pakikipisa ng diwang banal ay patuloy na sumaamin nawa, aming Diyos. Maraming salamat po. Patuloy niyo, Panginoon, pagpalain, baunin ang pag-ibig, ang kapayapaan ng bawat isa na nandirito, Panginoon, sa oras na ito. Maging sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama, sa bawat babae at lalaki, sa bawat bata at matanda, Panginoon, ng City Word Family Church, patuloy kaming nagdideklara ng pagpapala, nagmumula sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.